Levant na 43 inches. Ang problema ng unit natin ay ganyan siya. May flicker sa baba pero sa taas normal. Yan. So ito yung model. Unang sira niya, sarado pa yung selyo nito. Yan. Sarado pa yung selyo niyan. Unang sira niya ito. Yan. Sarado pa yung selyo. So yan yung main board. Isa lang yung ribbon, may tikon siya. So titingnan natin kung saang side dito may problema. Kung one side lang ba or magkabilaan ang may problema. So naghang tayo ng isa. Testing ngayon natin. Titingnan natin kung may pagbabago yung isang side. Kung normal ba yung isang side or talagang hindi na magagawa. Kasi pag ganito mga issue, pagkabilaan na sira, minsan hindi na nagagawa. Yan. So pag itong side na to, mayroon siyang flicker, ano? May galaw yung baba niya. Yan, oh, may galaw. Ibig sabihin, dito nagmumula yung problema na. Itong side na to ang nagmumula yung problema. So hang natin ito, kabit natin ito, tingnan natin kung ano ang display nito. Yan. So parang normal yung side na ito. Wala siyang galaw. Yun, o. Okay, normal. Yun, may pag-asa ito. Yan, normal. Walang galaw itong side na ito. So ibig sabihin, buong side na ito, ito yung side na sira. So ito, block tayo ng ilang pin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pin. So try natin yung 15 pin kung magkaka-display yung kabila nito at mag-normal ba yung display nito. 15 pin. So yan na, ikabit na natin tapos tinesting na natin. Titingnan natin kung mayroong flicker yung baba nito or wala. So mapapansin natin dito parang clear na yung screen natin, ano? Hindi naman magaspang yung side na ito. Bali itong side na to may problema. Itong side na to ay good pa. So parang wala naman problema sa screen natin. Parang okay naman, pantay naman yung display niya. Hindi nagkaroon ng hairlines. So nakuha siya sa tape method. So lagyan na lang natin siya ng palabas. Titingnan natin kung clear talaga yung picture nito. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Okay, so ganyan siya, oh. Normal, ano. So yun lang naging problema nun. Tape method lang. Okay, so kunin natin yung model ng ating panel or yung ating tikon. So ito yung tikon natin. Yan yung number ng tikon natin. Baliktad lang siya, no? Tapos yung mainboard naman natin. Saan ang number? Wala, hindi ko makuha yung number ng mainboard. Wala, no? Ah, ito. Yan, sa harap na pala natin. So yan yung number ng mainboard nya. Tapos yung pinaka top board natin ay nasa loob. Mayroon pang takip, so hindi na natin siya mabuksan. Okay, so yun lang naging problema nito. Tape method lang sa side na ito. So alamin nyo lang kung saang side ang may problema. Kung may buo pa bang side, pwede pang magawa ng 100% na malinis. Pero kung magkabilaan na yung sira ng glass natin, ay pwedeng hindi na magawa at medyo mahirap na siya gawin. So itong ginawa natin, itong side na to buo, wala pang sira yung side na ito. Itong side wala pang sira. So itong side na to ang may problema. May sira na yung glass dito. Leak na yung mga clock signal natin. So pag nasira pa yung isang side natin, pag na bumigay ito, maaring hindi na siya magawa or pangit na yung picture nito. So ang binlock lang natin dito ay 15 pin sa side na ito. So malalaman nyo yung clock signal dito
Dahil susundan nyo lang yung clock signal dito sa kabila. Kung hindi nyo kabisado, gamit kayo tester, buzzer, para malaman nyo kung saan banda siya. So okay na ito. Yan na. So hanggang dito na lang yung video natin. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe.